Huwag mo akong tawaging tatay. Sigaw ng anak kong hindi ako nakilala pag-uwi ko mula sa 12 taong pagiging day. Pero ang mas masakit, ang natuklasan ko pagkatapos. Huminto ang taxi sa tapat ng bahay na matagal kong pinangarap na balikan. 12 taon. 12 taon akong nagtrabaho bilang magi sa Saudi Arabia bilang maintenance technician. 12 taon ng pagtitiis sa init ng disyerto, pag-iisa sa maliit na kwarto, at pagluha sa bawat Pasko at kaarawan na hindi ko nakasama ang pamilya. Habang hawak ko ang maleta, nanginginig ang mga kamay ko. Sa wakas, bulong ko. Makakasama ko na rin sila. Hindi ko sinabi sa asawa kong si Liza na uwi ako. Gusto ko siyang sorpresahin. Gusto kong makita ang saya sa mga mata niya. Gusto kong marinig ang anak kong si Joshua na sumigaw ng tatay. Pero hindi iyon ang nangyari. Pagkabukas ng gate, may nakita akong binatilyong halos kasing tangkad ko na. Nakayuko siya habang nagsiselfone. Lumapit ako. Joshua. Napatingin siya. Nagkatinginan kami. Umiti ako. Anak eh. Pero biglang nagbago ang ekspresyon niya. Lumamig. Nagdilim. At pagkatapos. Hoy! Sino ka ba? Parang may kutsilyong tumarak sa dibdib ko. Ako si tatay. Tumawa siya ng mapait. Tumigil ka nga. Anak ni. Huwag mo akong tawaging anak. Nakakabinging katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita si Joshua. Galit na galit. Nasaan ka noong graduation ko? Anak eh. Nasaan ka noong naospital ako? Napayuko ako. Nasaan ka noong binubuli ako sa school? Hindi ako makasagot. Tumulo ang luha niya. Lahat ng mahalagang araw sa buhay ko, wala ka. Parang piniga ang puso ko. Alam kong masakit. Pero ginawa ko lahat para sa kanila. Lahat. Kinabukasan, sinubukan kong bumawi. Nagluto ako. Naglinis. Nakipag-usap. Pero parang estranghero ako sa sarili kong bahay. Isang gabi, nagising ako para uminom ng tubig. Doon ko narinig ang pag-uusap ni Liza at Joshua sa kusina. Mahina ang boses nila. Pero malinaw. At paano kung malaman niya, tanong ni Joshua. Napatigil ako. Hindi pwedeng malaman, sagot ni Liza. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano ang hindi ko dapat malaman? Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa kabinet, may nahulog na lumang envelope. Hindi ko sana bubuksan. Pero may nakita akong pangalan. Joshua. At isang dokumento. Yala test result. Nanlamig ang buong katawan ko. Unti-unti kong binuksan. Habang binabasa ko ang laman. Parang nawalan ako ng hangin. Probability of paternity, 0%. Hindi ako makahinga. Hindi. Hindi pwede. Hindi tama ito. Muli kong binasa. Paulit-ulit. Pero iisa ang ibig sabihin. Hindi ko anak si Joshua. 17 taon. 17 taon kong minahal. Pinagtrabahuhan. Pinag-ipunan. Pinangarap. Hindi ko pala kadugo. Pag-uwi ni Liza ng gabing iyon, hinihintay ko siya sa sala. Nakapatong sa mesa ang dokumento. Pagkakita niya palang, napaupo siya. Alam na niya. Matagal mo nang alam, nanginginig kong tanong. Tumulo agad ang luha niya. Romy. Sagutin mo ako. Napasigaw ako. Unang beses sa buong pagsasama namin. Yay! Parang gumuho ang mundo. Ulit ko. Bakit? Humagulhol siya. Noong mag-boyfriend pa lang tayo nagkamali ako. Isang beses lang. Isang beses. Pero sapat iyon para wasakin ang buong buhay ko. Napaupo ako. Hindi ko maramdaman ang mga kamay ko. Hindi ko maramdaman ang sarili ko. Ang alam ko lang. Nasasaktan ako. Sobra. Lumabas si Joshua mula sa kwarto. Narinig niya lahat. Namumula ang mga mata niya. Totoo ba? Tanong niya sa nanay niya. Tumango si Liza. Tahimik. Walang nagsalita. Pagkatapos, may nangyaring hindi ko inaasahan. Lumapit si Joshua. Akala ko lalayo siya. Akala ko magagalit siya.
Akala ko mawawala na siya sa buhay ko. Pero yumakap siya ng mahigpit. Mahigpit na mahigpit. At umiiyak siya. Hindi ko alam kung sino ang biological father ko. Napapikit ako. Tatay G. Nanginginig ang boses niya. Pero ikaw ang nagpaaral sa akin. Humigpit ang yakap niya. Ikaw ang nagturo sa akin mangarap. Mas lalo akong napaiyak. At ikaw lang ang tatay na kilala ko. Hindi ko napigilang humagulgol. 12 taon akong naghirap sa ibang bansa para sa pamilya. At sa isang gabi, akala ko mawawala silang lahat. Pero doon ko naunawaan ang isang bagay. Hindi dugo ang bumubuo ng pagiging ama. Hindi yan eh. Hindi apelyido. Kundi sakripisyo. Pagmamahal. At pagpili araw-araw na manatili para sa taong mahal mo. Makalipas ang ilang buwan, pinatawad ko si Liza. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit. Kundi dahil ayaw kong masira ang natitirang pamilya namin. At isang gabi, habang sabay kaming kumakain, tumingin si Joshua sa akin. Ngumiti siya. Yung totoong ngiti. Yung ngiting matagal kong hinintay. Salamat, Tay. Napaluha ako. Dahil matapos ang lahat ng sikreto, kasinungalingan at sakit. May isang katotohanang hindi nabago. Hindi man ako ang kanyang ama sa dugo, pero ako pa rin ang pinili niyang maging tatay.